Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm for Japan. Kabayan sa guitar use. This reading is for you. Tingnan natin na iyong February 1 to 7, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bago pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Paka-check na lang. General reading tayo sa guitar use, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman talaga sayo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang kapalaran ng tao, lagi nyo tatandaan yan. Kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning na pwedeng lumabas sa baraha. Hindi po yung negative, it's a warning para magkaroon din kayo ng idea kung ano mga bagay o sitwasyon na pwedeng maging aware, change of decision, or hindi kumbaga maiwasan. Pero kung gusto niyo na positive reading lang, ang gusto nyo marinig, hindi itong channel na ito ang para sa'yo. Tingnan muna natin sa guitar use, no? May devil ka. Galileo. Maaaring connected ka sa dalawang tao. No? Kung titingnan ko dito, yung isang tao, okay naman siya. Andun naman yung love. Pero isang tao dito is nahandoon yung fire. Fire energy niya. Ibig sabihin, either galit ito sa'yo, o may sama ng loob. O so, nandito rin kasi sa Empress, pwedeng babae at lalaki. Pwedeng iba sa inyo is ganon. Babae man o lalaki, pwedeng may taong galit at ayaw ka nitong tao na to, no? Sa nakita ko sa'yo. Tingnan muna natin. Andito kasi sitwasyon mo na may mga kinikimkim o dinidibdib o dinadamdam ka na isang sitwasyon sa buhay mo. You feeling trapped or you feeling stuck or you are stagnant in your situation this time. May mga sitwasyon ka na nakikipagsapalaran this time, ano, na doon ka sa point na you want to take it action and you want to heal something into your life. Kumbaga gusto mo mabago yung sitwasyon mo, may mga gusto kang baguhin na isang sitwasyon sa buhay mo, pwedeng ganun, sa nakikita ko sa'yo dito. Pero alang nakikita ko sa'yo, wala ka namang ginagawa. May ginagawa ka ba? Parang wala naman. Lure, no? Kumbaga, kaya nandun ka sa point na you feeling burden, no? You feeling struggle and stress sa ibang aspeto ng buhay mo. Kaya ako sa'yo, kung ano yung sitwasyon, yung, kumbaga, be responsible, no? Kung ano yung bagay o sitwasyon na gusto mong gawin o action, and this is the time to take it action. Kasi why? You will be success into your life, no? Keep moving lang to reach your goal and you will success. Yun. Ang nakita ko rin dito is paano nagkakaroon talaga ng mga kaguluhan o hindi pagkakasundo or may mga nagbuwisit sa'yo kasi we have also marami tayong fire sa nakikita ko sa'yo dito, no? Yun. Siguro something need to heal. Ang nakikita ko dito kung sa aspeto ng buhay mo yan. No? Kung may mga bagay, kung you need to release, may mga bagay na need to release. Yun ang nakikita ko. Tsaka i-release mo din yung mga limiting belief mo, ganyan. What if, baka hindi, baka ganyan. Hindi kasi you will be success. There's a victory and success ako na nakita sa'yo. If you keep moving, i-force mo yung goal mo, yes, magsasuccess ka. We have the 8 of coin din kasi, kumbaga, nasa sarili mo yun kung paano mo siya i-work it out. But you will success. Pag pinupusan mo siya at nag-commit ka dun sa situation na yun, you will success. Pero kung hindi mo ibibigay yung hard work mo, wala. Ang nakita ko rin sa dito is may mga kukumpunihin na ayusin, i-develop, or ibibigay mo yung hard work o may mga bagay ka na ma-masterin something kung saan aspeto ng buhay mo yun. Or you need ano, kasi nandito ka kay devil part sa nakikita ko sa iyo dito. Tingnan natin. Meron kang 9, 5, 14, 26, and 29. Libra, Gemini, Cancer, Leo, and Taurus. Okay. Trust to your intuition. Ang nakikita ko sa iyo dito, no? Mag-trust ka lang daw sa intuition mo. Andito ka sa intuition mo, no? Yes, you are very confident this time. Andun yung sigla, andun yung lakas ng loob, and you know your purpose. Kumbaga, andun din yung sitwasyon na nagkakaroon o nandun yung point na masaya ka naman kahit pa paano, no? Andoon, may mga ikasisiya ka, kumbaga.
sa iba sa inyo. Meron kang mga desire or may mga gusto kang action, may mga gusto kang panindigan pero nagkakaroon ng delay dito. Ay, hindi ko alam why. Maybe there's a blockage or nagdadalawang isip ka or hindi mo alam paano, pwedeng ganun. Yan. Or maybe idinidelay mo siya. Yun. Kumbaga, handun ka sa sitwasyon na nako-commit ka in a challenge situation. Kumbaga, may mga sitwasyon na nakapagpahatak sa'yo sa nakaraan o kaya is may mga bagay na unresolved situation, may mga sitwasyon na maaaring may mga bagay na iniisip, na what if, ganito, ganyan, ganun. Pwedeng ganun, no? Kumbaga, nahandun yung desire mo dun sa sitwasyon na yun. Ang sinasabi rin dito is, paano iba sa inyo is, there's a karma. Ako nakikita, siguro meron ka mga ginawa from the past na, o may gagawin ka, 2025 man yan, or this past week, na babalik sa'yo. Kumbaga, is blessing. No? There's a blessing coming. There's a good blessing na makakamit mo ang nakikita ko sa dito. Makaka-receive ka daw ng gift. Yan. Or ikaw ang bibigyan ng gift. May mga kasiyahan. Or may mga pagtulong. Or ikaw, or love. Or ikaw ito sa kanila. Vice versa. No? May mga joy situation ako nakikita. Actually, dito sa situation mo rin is may hindi ko alam iba, pambobola? Either may bobolahin ka, pupurihin ka, or may tao na bobolahin ka. Yun na nakikita ko dito. There's a growth. Pwede kung may mga sitwasyon na hindi naging maganda in the past, na this time, magkakaroon naman ng mga growth or may mga gagawin ka to growth. Yan, it will grow, no? Ang sinasabi dito. Basta inyo is, this is na spiritual growth. Ibig sabihin, either magkakaroon ka ng enlightenment sa sarili nyo to do things, o kaya naman kung anong spiritual growth yan. Mas more kang mag-trust sa intuition mo this time kasi mas more magiging active this time yung iyong intuition or yung instinct mo, no? May nagmamatsyag sa'yo, Sagittarius, mag-ingat ka na lang, no? May tao na matalino, may tao na mayroon siyang nangliling lang, pangliling lang, o lilinglangin ka. May taong hindi pwede pagkatiwalaan. May tao na makasarili. Basta may kasuspe-suspetsang tao, mag-ingat ka na lang, no? Kung sino man to. So, nakikita ko dito. Sa iba sa inyo is, there's a limitation, no? Or maybe, nagkakaroon ka ng boundaries, or maybe someone is may boundaries sa'yo, or you put boundaries, or nahando yung limitation mo when it comes sa mga bagay na gusto mong gawin sa buhay mo, ganyan. Kumbaga, hindi ka makakilos, hindi ka makagawa, may mga gusto kang gawin, pero hindi mo ma-actionan, kaya na-stuck ka. Mahilig kayo sa kape? Congrats. Sabay ganun. Siguro when it comes sa kape, limitahan mo na lang. Kung masyado ka na over sa kape, baka maging nervyoso ka o nervyosa. Ingat na lang din. Magkakaroon ka ng questioning sa isang babae. Questioning, quarrel sa isang babae. Pwedeng kapatid mo, pwedeng o person who's connected sa'yo, basta babae siya. Or pwede naman ito babae na ito, magbigay sa'yo ng pagmamahal or gift or tulong. Pwedeng ganon, di ba? Or siya yung tao na bobolahin ka niya, maybe, or maybe ikaw ito, di ba? Or maybe, there is someone here also is, someone here is nag-hide siya. Hindi ko alam kung ano yung hide niya. Feelings? Hiding something? Yan. There's a person na may hinahide siya. Hindi ko alam why. Mag-trust ka sa intuition mo. But they hide it. Energy ni Sagittarius. Ay, namatay yung iPad. Yeah. Energy ni Sagittarius. Pwedeng ikaw yun yung nag-hide or siya or someone. Your energy is the world. Okay. Ano yun, universe? Pwede explain mo sa akin. Okay. Energy mo. Uy, meron tayong ano, Okay, energy mo sa nakita ko sa'yo dito is may mga bagay o sitwasyon ka this time na pinag-iisipan na gusto mo i-pursue. O kaya is parang decision making ito no, sa iba. Yan. May mga thinking of decision making na doon ka sa point na you want to achieve ito, gusto mo ma-fulfill ito,
Kumbaga, nandun yung manifestation and desire tulad ng sabi ko kanina. Nandun ka sa point na yon. Ang nakikita ko rin sa'yo energy kasi is, andun ka sa sitwasyon mo na may mga bagay o sitwasyon ka na i-evaluate this time, pwedeng ganun, o may mga multitask, multiple priorities ka na gagawin by this week. Pwede rin na may mga kakausapin ka, o kaya may mga consultation, may mga hihingi ka ng advice or magbibigay ka ng advice, pwede mga gano'n, o kaya may mga kausapin ka na makakatulong sa'yo with something, o kaya yung mga iba sa inyo siguro become sa interview, o kaya lawyer, speaker, kung anong mga tao na yun, no? Sa nakita ko, mga doctor, sa iba, or teacher, or nga, advisor and consultant, mga ganun. O kaya, ikaw yung nandun sa point na may mga bagay ka na gusto mo ng desisyonan this time. And magiging more on focus and devoted ka doon to fulfill yung bagay na yon. Pwede rin ito is a situation sa iba sa inyo na maaaring mga unfinished business, di ba? Na maaaring yun yung pufokusan mo this time. Pwede nandun ka sa point na yun. Yun na nakikita ko sa yung energy. Also, nandun yung may mga bagay ka na gusto mo ma-accomplish. Ganyan. Anong parating? Anong parating? Ikaw na anak, Mami Shigoto Alcala. 10 of coin, no? Wow. Parating sa'yo is a 10 of coin. Wow, puro pera to Saan ka? Oh. Tingnan natin. Ganda ng baraha mo. May darating sa'yo. May explain ko. Parating po kay Sagittarius. Ooh, we have the 10-10, ano? Universe, paka-explain sa akin. Parating po. Okay. Kuha na natin to. Lumabas siya eh. Okay, I see. Devil, oh. Wala. Devil na. Devil na naman. 2 beses na lumabas sa'yo. Huwag ka masyadong mabait. Oo nga, no. May tao dito na gusto kanyang mamatay. Gusto kanyang mawala, umalis, get lost. Pwede this person is you cut. Pwede kinat mo to sa buhay mo o nagkaroon kayo ng something in the past. Huwag ka masyadong maging panatag, ano, sa nakikita ko sa'yo dito. Aba, itong si Devil may kinakausap Mag-ingat ka kasi parang may kinakausap siya na isang tao. Kasi nagkakaroon ng hidden or may hidden motive yung tao na yun na Devil. Ingat ka na lang. Ingat ka talaga. Sabihin nyo naman, ate, puro naman ingat. Tatandaan nyo, it's your choice, ha? Kung gusto nyo mag-ingat, mag-ingat kayo. Kung ayaw nyo mag-ingat, it's okay. Bakit? Energy mo ba to? Taray ni ate. Nainis kasi ako sa mga yung bibigyan na kayo ng sign ni universe para gusto niya na mailayo kayo sa disgrasya. Pero sasabihin nyo, it's a negative. Ate, puro negative naman yung reading mo. Nasa action, binibigyan na kayo ng sign, Hello? Nasa inyo na yan. O, di ba, nagtaray na si ate. Okay. Parating sa'yo is, maaaring magkakaroon o may o-offer sa'yo itong babae na to. Itong babae na to is, hindi mo siya kasama sa isang place. Pwedeng siya is nasa kalapit na baryo, nasa probinsya, may distance kayo nito tao na to. Maaaring may ibibigay sa sayo or may i-offer sa sayo or pwedeng i-mail ka niya or text ka niya. Nandun sa point na yon. Babae, a mother figure ito, no? It's a feminine energy ang nakikita ko dito sa tao na to. And then also, ang parating sa iyo is there's a blessing na makakamit mo. Either this is 3 days, 3 weeks, or 3 months. Or maybe by the March, ganyan. May blessing na parating sa iyo. And then, ang nakikita ko rin dito is, may mga new ideas,
new opportunities, ako na nakikita sa'yo na a-actionan mo this time. Parang meron kang isang sitwasyon na gusto mo actionan, parang nandun yung strong personality or gusto mo nang umpisahan or gusto mo na actionan or gusto mong simulang muli. Pwedeng ganun, kuhanin mo lang yung nandun sa point na yun, ha? Kung alin lang yung sa'yo doon. Yun na nakita ko sa'yo. And also, ang nakikita ko rin sa'yo is magkakaroon ka ng connection sa dalawang lalaki. Parang nakita natin to kanina, no? Dalawang lalaki ito. Pwedeng may makakausap ka na dalawang lalaki, bago. Pwedeng bago ito, no? Sa iba sa inyo. Dalawang lalaking bago. Pero may babae rin kasi ako nakikita, hindi ko alam kung kasamahan nila yung babae na yon or connected sa iyo yung babae na yon. Pero puro bago to. May makikilala kang dalawang lalaki at isang babae na bago. Yun ang nakikita ko, ha. Sa iba naman sa inyo, kung kayo is mga gusto niyo ng bagong trabaho, yes, nandito naman yung bagong trabaho. Ifo-force mo lang to, ha. Kasi it's up to you to make it happen. Kung gusto mo ng bagong trabaho, pwede. Nakikita ko marireceive mo siya dito. Kasi ang iba sa inyo is, yung iba sa inyo babalik kayo simula sa simula. Ibig sabihin, may magtatapos sa buhay mo. No? Kung sa aspeto mo ng buhay, hindi ko alam. Pero sa trabaho, sa relasyon, sa utang, sa utang, sa activity, kung ano man yan, na pwedeng may matatapos, or sa iba is may mga sisimulan na kayo, o pagsisimula, o kung ano man yan, na beginning, or you will back from the basic situation in life, from the zero, from the top. Ganyan, ang nakita ko sa'yo dito. Parating din sa'yo, is, meron kami na manifest dito sa sitwasyon Meron kami na manifest, pero yung minamanifest mo, parang it's stuck siya sa nakikita ko dito. Or maybe you're manifesting something travel, malayo man yan o malapit, maybe you want to travel. Ako nakikita sa'yo. Pero ang nakikita ko kasi sa'yo dito, kung gusto mo mag-travel, hindi pa siya sa ngayon. Siguro by that 2 years, 2 to 3, parang ganun. So, nakita ko dito. Yun. But if you want naman, yung malalapit lang, pwede siya. So, nakikita ko dito, ha. Mag-ingat ka, oh. Diyos na ko, mag-ingat po. Ba't ganito yung ano nito? Ganito yung card mo! Yun, ang nakita ko sa iyo. Yan ang mga parating sa iyo. Kung sa trabaho may offer ka, tingnan natin, ano dapat niya pong iwasan? Universe na Sagittarius. Uy, mag-trust ka sa intuition mo, ha? Malakas naman yung instinct niyo, Dapat iwasan. Okay. Puro cups, puro cups. O, di ba sabi ko sa'yo, puro cups. O, cups. Haloka ako dito, Ano mo talaga, emotional mong tao ka. No? Huwag mo siya ng ano. Okay? Ay, may ano ka dito, no? May mga tao na nire-reject ka. Or may tao na nire-reject ka. Or ikaw ito, ha? You're rejecting something or someone's rejecting you. Yun ang nakikita ko sa ito. Okay, so dapat iwasan. Dapat mong iwasan, syempre yung mga frustration, mag-isolate ka sa sarili mo, yung makinig ka sa mga chismis na sa paligid mo, iwasan mo yan, no? Yan, iwasan mo na ma-imbalance ka, iwasan mo yung hindi ka magtiwala sa sarili mo, yung hindi ka magtiwala sa intuition mo. Iwasan mo yung puro ka emosyon, daday dudong. Siyempre, andun yung point na huwag ka lang maging masyadong emotional. Ay, kumbaga, ano rin, mag-action ka, tapos pag-isipan mo maigi, ganun. Matatalo ka ng emosyon mo kasi. Kasi puro ano to. And then, iwasan mo, yan, yung mga cheating situation. Kung ikaw gusto mo mag-cheat, ay nako po, mag-ingat ka. Sabi ko, yung mga cheater na tao, kaibigan man yan, karelasyon man yan, kamag-anak man yan, yan. Umiwas ka na lang doon. No? Iwasan mo yung mga
iwasan mo na mapabayaan mo yung social life, no? Kung kinakailangan, you need to be happy rin, ganyan. Magsaya-saya ka rin together with someone na pwede mo masamahan, makausap, ganyan. Umiwas ka na lang sa mga taong manggagamit, sa mga tao na hindi kayo nagkakaroon ng pagkakasundo, mga mga tao na hindi kayo same page, ganyan. Yung mga tao na hindi patas, ganyan. Iwasan mo na mapanghinaan ka ng loob, hindi ka mag-action, hindi ka maging aware at not to moving forward. And syempre, do your passion. Taking a risk, din ang sinasabi dito. No? Huwag ka magkakaroon ng mga pagpapaliban o pabago-bagong isip na sitwasyon. Iwasan mo yun. But you need mo magplanong maigi. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Sagittarius in love. May magician to ah. Wala, ano ba to? Ano, bakit magician po? Ooh. Mukhang hindi maganda. Bakit po? Aba, mamaya ko na sabihin yan. Kung single kayo, kung single kayo, is meron daw kayo makikilala na tao by may parties may mga parties, events, basta marami siyang tao. Doon mo siya makikilala. May mga celebration. Sa mga single, makikilala mo daw yung tao na ito. Yan ang nakikita ko dito. Yan. Sa mga ano naman, magkahiwalay na dito. Kasi na alam mo na andun yung pressure, hindi yung pagsisinungaling, andun na yung pagkakat ng situation, paglilet ko. Ang nakita ko rito, hindi talaga yung pag-alis. Kasi nagkaroon ng disappointment, no? Nagkaroon ng sadness in this relationship. Kumbaga, is, merong, isa sa inyo kasi, hindi ko alam kung ikaw, kasi vice versa tayo. Nandun yung point na meron siyang hinahanap na maaring hindi niya nakita sa'yo, hindi nakita niya sa iba, or ikaw ito, no? Yun ang nakita ko dito. Pero, ang nakikita ko pa rin naman dito sa Sagittarius is, isa sa inyo pa rin, is nandun pa rin yung thinking about getting together when it comes to a relationship. Kumbaga, naiisip ka pa rin naman ito, kahit paano, minsan pumapasok ka sa panaginip man niya, or sa iba is, naiisip ka niya every night, di manifesting pa rin naman niya sa'yo, yun ang nakikita ko sa'yo dito, no? Yun nga lang, nagkakaroon lang siya ng limitasyon. Hindi ko alam why. Siguro kasi wala akong nakikitang movement. Nandun yung back and forth energy kasi nung tao o ng isa sa inyo, no, when it comes to connect sa mga nagkahiwalay. Yun. Nagkakaroon siya ng pag-evaluate. Hindi niya alam Hindi ko alam why. Pwedeng may tao na nagbibigay sa kanya ng payo, babae, ganyan, or a mother figure. Yan ang nakikita ko dito. Or babae man siya o mother figure. Basta meron ako nakita na, actually meron ding lalaki, no, na nagsusuporta sa kanya dito. Yun. Pero wala ko pa. Pero hindi yung thinking about getting together. No? And then, sa mga magkarelasyon naman dyan. Sa mga magkakahiwalay muna, dudukto nga ako yung magkakahiwalay. Sa mga magkakahiwalay, Sagittarius, sobrang na-pressure talaga yung relasyon na to. Hindi ko alam why, pero nagkaroon na talaga ng separation. Pero nagkaroon kasi ng lihim no? Dito sa sitwasyon. Siguro this time nandun yung kalakaran. Hindi ko alam kung anong meron sa inyong dalawa. Parang nagkaroon ng kalakaran sa relationship or nandun yung point na kung kasal kayo, is talagang separation, o kaya naman kung hindi pa kayo kasal, siguro andun yung mga blockage when it comes in these connections, no? Yun ang nakikita ko dito. Sige, doon na tayo sa sa magkarelasyon. Sa mga magkakarelasyon naman, mabait ang isa sa inyo.
Ang hindi ko lang maintindihan kung isa sa inyo is may nararamdamang pain or may sakit ba kayo or isa sa inyo may sakit, ganyan. Kasi there's a weak energy ako na nakukuha dito. No, pwede yung isa sa inyo is napaka very emotional, ando sa point na yun, o nahandi yung point na nagkakaroon ng pressure sa pagdating sa relasyon. Hindi ko alam if this is because of the third party or sa iba is maybe related siya sa trabaho or pera. Yun ang nakikita ko dito. Whether sa part mo or sa part niya, medyo may pressure part kasi ako na nakita. Sa iba dito, isa sa inyo is may sakit. Or pwede rin na may mga nape-pressure ka kasi merong tao na pwedeng pinifilter ka or minamatyagan ka o kaya naman yung hinahanapan ka niya ng mali or tama, pwedeng ganun. Kumbaga yung tao na yun is medyo may pagka masungit or hindi ko alam kung masungit siya, stricta or direct to the point lang siya. Yung may tao nakikita, pwedeng may tao na nagkakaroon ng connection dito sa relasyon na to, no? Ganyan. Yun ang nakikita ko. Pwedeng isa yun sa nakaka-distract sa inyong dalawa sa relasyon na ito. Pwedeng gano'n. Pwede rin may mga payo na hindi naman maganda. Alam mo yung mga gano'n. Hindi ka, minsan kasi you need to trust to yourself din, ano. Kumbaga, okay ka makinig sa payo ng iba, pero kung alam mong mali, pag-isipan mo pa rin kung makakatulong siya sa'yo, di ba? Ikaw naman din at the end, ikaw rin naman na makakatulong sa sarili mo. Ganyan. Or pwede rin naman sa part mo or sa part niya, nakakaramdam ka ng pressure sa relasyon. Kasi meron kami na manifest, pwedeng ganun. O may mga bagay ka na iniisip talaga. Mga ganung point. Kung may third party, alam mo na, yan. No? Alam mo nang gagawin mo dyan, syempre. Tingnan natin na iyong money. Kamusta po money ni Sagittarius? February 1 to 7. Hindi ako makagkilos kasi ano ko, nandito talaga siya, dito siya, oh. Dito siya, oh. Kaya nakaganon yung kamay ko. Tulog talaga siya. Ginagawa niyang music yung boses ni ate niyo. Kaya nakatulog siya, nakataas lang yung isang paa niya. Your money. Okay, pagdating sa money mo, maaring may lalaki, hindi ko alam sino yung lalaki, pwedeng may lalaki or vice versa tayo ha. Pwedeng ikaw ito sa kanya or siya ito sa'yo. May lalaki na magbibigay ng suporta sa'yo pagdating sa pera. Or may lalaki dito na bibigyan mo ng suporta at pera. Or vice versa. Ganyan. Sa money mo naman daw, keep moving lang daw. You need to keep moving to reach your goal this time. Tsaka mag-save ka raw ng money, ang sinasabi dito. Kumbaga, yung mga kakulangan na, halimbawa may alikansya ka, yung kulang, punuan mo yun. Nandun sa point na yun, no? Yun. May mga achievement naman ako nakikita sa'yo within the 4 days, 4 weeks, or 4 months. Yan, may mga achieving 4 to 5, maybe, sa iba, no? Mga 3, 4, or 5 man yan. Days, weeks, months, ganyan. Yan, may mga achievement. Hindi siya gano'n kaano, but there's an achievement. Ako na nakikita sa iyo. Yun. And then also, sa money mo is, yun nga, you need to save money. Minsan hindi masama na maging makasarili kung alam mo naman na this is for your future. No? Hindi yun pagiging makasarili. Minsan, kailangan talaga natin maging greed sometimes. Kasi hindi yung masyado kang open. 'Di ba? Hanggang sa maisip mo na lang na at the end wala na pala. Wala ka na pala, 'di ba? Huwag masyadong ganoon, no? Kailangan din konting paghihigpit lang din. Yan. 'Yun, nagkakaroon ng pag-iisip din o pag-isolate pagdating sa pera din sa nakita ko dito sa iyo. But you will receive something. Yung iba sa inyo, maaaring may mga tatahakin kayo o may kinakailangan kayong tahakin. Yun, pwedeng mga social media o kaya kung ano man yan. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Pwede yung iba sa inyo is meron kayong
pinag-iipunan this time kasi meron kayong gusto nyong um, ma, ma for, ma-achieve na goal, di ba? Pwedeng halimbawa kung may utang pa kayo o kaya may mga binabayaran pa kayo o kaya nag-iipon ka ng pera kasi may gusto kang bilhin, gusto mong gawin, may mga ganun sitwasyon. Advice. Ayan, anak. Parang pili ko ang sikip ng table ko. Reklamador si ate. Ay, Devil! Devil na naman. Nakakatatlo ka na. Sagittarius. Mag-ano ka, asin ka. Tura ko kayo. Ay, oo nga. Fire to, fire. May galit sa'yo. Mag-ingat ka, no? May tao nagpapanggap sa'yo pero masama pa kayo nito. Kumbaga, pwedeng itong tao na to is kinukuha niya yung loob mo. Pwedeng kakampi siya ni Devil or may tao na kinukuha niya yung loob mo pero may isa siya sa parte ng sitwasyon na to. Pwedeng ganun. Kumbaga, either nagbabait-baitan to or basta hoping hindi mo ignore yung intuition mo, no? Sa asin, bigyan ko kayo ng ano ha, pag maliligo kayo, maglagay kayo ng asin sa paligo nyo sa tubig, no? Sea salt lang po, hindi po iodized sa sea salt. O kaya naman sa iba sa inyo is maglagay kayo o magpamulsa kayo ng asin. Everyday palitan nyo yon ha. Tuwing lalabas kayo para yung asin ang hihigop ng mga negativity sa buhay mo o mga negative. Tapos itapon mo yun bago ka pumasok ng bahay, itapon mo na yun sa labas. Tapos kapag para hindi mo na maipasok sa loob yung yung negative na nahihigop nung asin, di ba? Huwag mo na iuwi pa sa loob ng bahay mo. Basta araw-araw mo yung gagawin. Huwag mong tigilan. O kaya yung iba sa inyo pwede rin kayo maglagay sa, meron kang shoes, di ba? Yung sa ilalim ng sole ng shoes, magbubud kayo doon ng asin. Pwede yun. O kaya, pwede na rin yung pamulsa. At least, di ba, na itatapon mo. Kasi pagka yung sa sole din kasi, siya, papagpagan mo siya. Araw-araw mo siya papagpagan yung mo, sapatos, di ba? Advice na tayo. Nag-ingat ka ha, kasi 3 na yung devil mo. Okay, when it comes sa'yo, is this a time na wag ka lang mag-go to the flow sa nakikita ko sa'yo dito. Kailangan mo rin kasi dito is mag-action, Sagittarius. Kumbaga, doon sa point na you need mong maging very creative this time. Don't be stuck, don't be trapped, don't be stagnant. Ang sinasabi rin dito, this is a time to take it action and kailangan mo na rin magdesisyon sa buhay mo, ang sinasabi dito. And then also, wag ka lang daw isip ng isip. Kailangan isip na oo naman, no? Kumbaga nandiyo ka kasi sa sitwasyon mo na nagkakaroon ka pagde-daydream, fantasizing, ganyan. And syempre pag-isipan mo maigi, be the king, no? Be the king. Babae ka man o lalaki, be the king. Kumbaga, this is a time to focus and magkaroon ka ng decision making. This is a time to step up. Kumbaga, release o ilaya mo yung sarili mo sa mga tao na medyo toxic, place na toxic, relation na toxic, ganyan. Release or freedom yourself, ang sinasabi rin dito. Yung limiting belief mo, syempre, kailangan mong mag-push forward, i-release mo yon. And then, syempre, reclaim mo yung power mo. And then, restoring your control this time sa nakikita ko sa'yo dito. And then, kung may mga time na kailangan mo rin magpahinga, kailangan mo na mental peace, malayo man o malapit, pwede ka mag-travel, o kaya is, take a rest. Magbigay ka lang ng time, take a time, space sa sarili mo or mag-recharge ka or pwede na mag-meditate ka, no, is the best kasi marami kang devil, no, mag-meditate ka, mag-research ka sa YouTube kung may mga meditation na pwedeng pang pa-control sa mga sa mga black magic, yan yung mga bulong. Meron yan sa YouTube, hanapin nyo. Meron yan, makikita mo yan. Ang dami-dami dyan. Tapos mag-meditate ka, gawin mo yon araw-araw, bago pagising, bago matulog. Tapos gawin mo pa rin yung asin. Hindi ka tatablan. Arigatou namaste, God bless.